Mga Chinese nationals mga kapatid, pwede nang makapasok ng Pilipinas sa loob ng 14-day nang hindi kinakailangan ng visa. So ano ang ibig sabihin nito mga tol? No? Pag-usapan natin yan. Samahan ninyo ako mga kapatid. At syempre meron tayong balita na panonoorin din mula sa ibang bansa. Ito ba'y pagkalas na ng Amerika sa NATO? No? Pag-usapan natin to mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again, manonood lamang tayo ng balita at merong balita ngayon na nakapukaw ng aking pansin. Sabi rito mga tol, 14-day visa-free entry para sa mga Chinese national sa bansa. Ikinatuwa ng ilang observer. Actually, hindi naman ako tutol dito mga tol. Sa totoo lang wala namang masama dun kasi ulitin ko mga kapatid, bukod sa paulit-ulit na nating tong sinasabi, gusto ko pa rin ulitin to na hindi natin kaaway yung mga Chinese nationals, hindi natin kaaway yung mga Chinese citizen, di ba? Wala naman talaga tayong kaaway sa kanila. Yun ang gusto kong itatak sa isipan natin para lang hindi kayo maniwala doon sa mga propaganda na inaaway daw ng Pilipinas ang China, di ba? Hindi, magkaiba kasi yung inaaway natin sila sa ipinagtatanggol at iginigiit lang natin yung ating karapatan. Kasi pag inaaway natin sila, parang tayo pa lumalabas na mali. 'Di ba? Tayo na nga yung inaagawan, tayo pa yung lumalabas na mali, 'di ba? So eto mga kapatid, magandang bagay ito bilang pagpapakita na rin ng Pilipinas ng ating kumbaga parang katapatan, sincerity, 'di ba? Na hindi tayo nakikipag-away sa kanila at isa pa kailangan 'to ng ating bansa para sa turismo. 'Di ba? 14-day lang para ito sa mga for business or for tourist purposes only. Mga kapatid, kasi 14-day visa lang 'to. Kapag natapos na, syempre kailangan mo na ng karagdagang mga papeles. Yun nga lang, dahil sa korupsyon dito sa Pilipinas mga tol, yung 14-day visa na yan, free, pwede pang gamitin ng ilang mapagsamantala para abusuhin, baka makapagpagawa pa sila ng mga peking dokumento, di ba? Yun ang problema rito mga tol, yung ibang mga tao rito sa Pilipinas nababayaran ng salapi. Anyway, panoorin muna natin to at mamaya meron tayong pag-uusapan about dito naman sa Amerika. Sabi rito, US announces NATO breakup. Naku po. Kumakalas na ba mga kapatid ang Amerika sa NATO? Back us on Greenland plan or survive on your own, sabing ganun. Ayon to rito sa title mga tol no, tulungan nyo kami rito sa Greenland, suportahan nyo kami o bahala na kayo sa sarili ninyo. Well, pag-usapan natin yan mamaya kasi unahin muna natin to. No, samahan ninyo ako mga kapatid, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. 14 na araw na itinuturing na visa-free batay sa deklarasyon ng Department of Foreign Affairs ay malaking tulong daw para sa pagpapalakas ng turismo sa ating bansa ayon yan sa ilang observers. May balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pero ang tanong, visa-free din ba ito para sa ibang nationals o sa China lang? 'Di ba? Kasi hindi lang naman din China ang bumibisita rito sa Pilipinas. Maging ang ibang lahi. Yung ibang lahi ba ay visa-free din? O China lang, di ba? Sa loob ng mahigit 3 taon ng malamig at tensyonadong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China, mariing iginiit ni Herman Chu Laurel, presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, na isang malaking, matapang at positibong hakbang ang pagbubukas ng 14-day visa-free entry para sa mga Chinese nationals dito sa bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang naturang palisiya ay bahagi ng seryosong estratehiya upang maibsan ang tensyon at palakasin ang people-to-people relations ng dalawang bansa. Well, nadadamay lang din naman kasi yung mga tao So totoo lang nadadamay lang din naman talaga yung tao dahil sa mga propaganda ng mga leader. Kasi ako mga kapatid, bagamat nagre-review tayo, nagre-reaction tayo araw-araw sa mga kalokohang pinaggagawa nitong mga to sa West Philippine Sea, hindi pa rin nawawala mga tol. Yung aking halimbawa pagkahilig sa mga Chinese food, hindi ko naman binoboycott mga tol yung mga Chinese product.
mga kapatid, no? Hindi ko naman talaga tinatalikuran o inaalis na sa sistema ko yung China. Nanonood pa rin ako ng mga Chinese film. 'Di ba? Idol ko pa rin si Jackie Chan saka si Jet Li. Ganon din si Bruce Lee, mga tol. 'Di ba? Kumbaga hindi ko idinadama yung mga bagay na ganyan dahil dun sa pangharas nila rito sa West Philippine Sea. Not unlike dun sa sinasabi ng ibang leader, halimbawa na lang yung taga dun sa Davao, mga tol, sinasabi nila, bago ka magsalita tungkol sa China, tanggalin mo muna lahat ng mga made in China product dyan sa sarili mo. Di ba? Dinadamay niya pati yung usaping negosyo, usaping produkto. Di ba? Ibang usapan yun pagdating dito sa agawan ng teritoryo. Yun ang problema, nadadamay lang kasi tayong mga tao. Yan tutuos din. Wala naman talagang problema sa relasyon ng mga Chinese people saka Filipino people, di ba? May problema yung gobyerno nila. Yun ang may problema. Banggit ni Laurel na ang visa-free entry ay hindi lamang simpleng polisiya, kundi isang pangunahing sandata para buhayin muli ang turismo at negosyo ng Pilipinas. Buhayin muli? Ba't patay na ba turismo? Patay na ba ang turismo rito sa Pilipinas? Buhayin muli? Parang nasa nasa China pa ang natin ang ikabubuhay natin, mga tol, 'di ba? Tindi magsalita, 'di ba? Inaasahan na tataas ng malaki ang economic activity lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga bisita. Dagdag pa niya, Hindi lang China pumapasok dito sa Pilipinas. Maraming ibang bansa. Punta ka sa mga tourist spot dito. El Nido, Boracay, sa iba pa ang mga tourist spot dito, mga tol. Hindi karamihan nga doon. Puro mga taga-western countries ang makikita mo eh. Di ba? hindi ito pagtalikod sa pambansang paninindigan, kundi isang praktikal at matalinong diplomasya na nagpapakita ng kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng hakbang ng kapaki-pakinabang sa ekonomiya at relasyon internasyonal. Ito magandang hakbang ng gobyerno to Parang sampal na rin to sa mukha ng mga ibang mga tao rito na dinadama yung ugnayan ng relasyon ng kalakalan natin sa China at saka ng problema natin sa West Philippine Sea. Pilit nila kasing pinagsasama yung magkahiwalay na bagay . So eto pinapakita ng gobyerno natin, mali kayo. 'Di ba? Walang kinalaman yung kalakalan at walang kinalaman ng pakikipagnegosyo natin dito sa China at sa problema natin sa West Philippine Sea. Kasi 'di ba meron tayong mga senador na nagsasalita diyan, sana magising na tayo. 'Di ba? Na dapat naikipagnegosyo tayo sa China. Para namang hindi. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko, hindi ko na kailangan pang sabihin. Gayunpaman, kahit may visa-free entry, mananatiling mahigpit ang immigration at security checks upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng sambayanang Pilipino. Ayos yan. Ang nagising na po si Presidente Bongbong Marcos at pinapayagan na po ang panunumbalik ng magandang at pagbubukas po nitong pasimula dito sa pakikipag-areglo sa China. Ito na naman tayo, nakakarinig na naman ng ganito. Mula po dito sa pagbukas po ng visa travel for 2 weeks to any Chinese national. So malaking hakbang yan, pero marami pa po tayong dapat gawin. Punta kayo ng Binondo, mga tol. Tingnan niyo yung mga Chinese food stall doon, yung mga kung gusto niyo mag-food trip, punta kayo doon sa Binondo, mga tol, ang hahaba ng pila. Tinatangkilik pa rin ng mga Pilipino ang mga produktong gawa ng China, mga tol, mga Chinese food. Kasi yun naman talaga ang katotohanan. Wala tayong problema doon sa bagay na ganun. Pero hindi nangangahulugan, mga tol, na isinusuko na natin ang ating soberanya. Ibang usapan kasi yun. Sana lang, mga kapatid, na uunawaan ninyo yung sinasabi ko para hindi kayo nadadala ng mga propaganda. Si Herman Chu Laurel, presidente ng Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Hindi naman nagsara kailanman Yung relasyon natin dito sa kalakalan sa China, hindi naman nagsara yan kailanman 'Di ba? Isa pa rin sila sa mga nangungunang trade partners natin. 'Di ba? Punta kayo rito sa may Binondo sa Chinatown. Tignan niyo yung mga kainan diyan na dikit-dikit, halos talagang pipila ka ng mahaba kahit maagang-maaga pa lang pipila ka na kasi ang daming mga taong tumatangkilik.
Tingnan nyo dun sa mga orange app, sa black app, sa blue app. Tingnan nyo mga tol, ang dami pa rin mga bumibili kapag umorder ka. Minsan magagaling pa mainland China. Marami talagang tumatangkilik ng mga produkto ng China. Kasi hindi naman yun ang problema ng Pilipinas sa kanila eh. Hindi natin dapat idama yung sa ganung usapin. Kasi ang problema lang tayo doon sa West Philippine Sea. Diba? So sana malinaw yan sa inyo. Ngayon, lipat tayo rito sa balita. Mula rito sa Times of India. Yan. Pero bago yan anong masasabi mo doon sa 14-day free visa ng mga Chinese citizen papasok dito sa Pilipinas? Pwede ka magbigay ng komentaryo doon. So ngayon eto mga tol, kakalas na nga ba ang Amerika dito sa NATO? Kasi sabi rito sa title, US announces NATO breakup. Well, panoorin na lamang natin to. Well, we're going to see. Thank you, Mr. President. Can you explain how you view, your great healthcare plan will impact Americans' health insurance premiums? It's going to be it is a tremendous plan. It's called the Great Healthcare Plan. And we're going to get tremendous reductions, as you know, through, if you look at medicines and prescription drugs, they're going to come down by numbers that have never been seen before. And we're doing that by most favored nations. And other nations, whoever pays the lowest in the world, that's what we're going to pay. Right now, we're paying sometimes 10 times higher than other nations. So we have favored nations. That's been approved. Other nations have, for the most part, agreed to it. And they had no choice, otherwise we were going to put tariffs on them. The healthcare plan that we're coming, the money's going to be paid directly to the people. So it goes directly, not to the companies, not to the insurance companies. It's going to go directly to the people, and the people are going to buy their own health care. They'll get much better health care at a much reduced Kung naalala ninyo mga tol, yung puwersa, di ba? Yung puwersa galing sa EU, sa Europe, is dumating na dito sa Greenland. No, kasabayan mga tol ng banta ni Donald Trump ng pagsakop dito sa Greenland. Kasi nga tinututulan na mismong Greenland ayaw nilang magpa-under o ayaw nilang magpasakop dito sa Amerika. NATO, if it doesn't help you acquire Greenland. Ito na. Well, we're going to see NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world, and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela. You saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So we're talking to NATO. I don't talk about that. So parang nagpapahiwatig dito si Trump. Sabi Trump hints at considering leaving NATO bloc in case of no Greenland deal. Kasi mga kapatid, di ba, suportado ng NATO, suportado ng Europa etong Greenland na manatili as under ng Denmark at ayaw nilang magpailalim dito sa Amerika. Ayaw nga nilang ibenta di ba? Sabing gano'n ni Trump kanina lang, yung perang ibabayad nila ay direkta mismo direkta mismo na mapupunta sa mismong tao, hindi sa kumpanya, hindi sa kahit na sino. Direkta mismo sa tao mapupunta yung perang ibabayad nila. Not attacking a NATO partner. You urged protesters in Iran earlier this week to keep fighting in the streets and said that help was on the way. Is help still on the way, or has your bar Well, we're going to see. As you know, Iran canceled the hanging of over 800. So ito, tapos na yung usapan So yun nga mga tol, ito ba'y pwedeng mangyari sa tingin ninyo? Kasi kung babalikan natin mga tol, yung mga naging balita, eto pakita ko lang sa inyo bahagya. So halimbawa dito sa UNTV News, ibinalita rito, dumating na sa NUUK, Greenland, ang puwersa ng militar mula sa France at ilang bansa sa Europa. Ito'y NATO mga tol bilang bahagi ng isang reconnaissance mission. Ito ay kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na kinakailangan ng Amerika ang isla para sa national security. So yun nga yung sinabi kanina rito ni Donald Trump. No? Pero syempre kung sasalakayin ng Amerika
ang Greenland at nandoon yung puwersa na galing NATO, di silang dalawa magkakasagupa. So sa tingin ninyo, makikipagkalas ba ang Amerika dito sa NATO? O baka meron silang ibang plano para itaboy ang Russia at saka ang China? Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.